Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon dito ay yung reaction ni Banat Bay dito sa Pogo dito sa Pilipinas. Ngayon, nabanggit to sa isa sa mga budget hearing ni Secretary Remulla tungkol dito sa Pogo na kung bakit ba naiipon o dumarami yung mga nahuhuling mga illegal na pogo sa atin. Bakit hindi pa naipapadeport sa China? Hindi pa naibabalik sa kanilang mga bansa. So, ito yung mga naging dahilan ni Secretary Remulla na medyo mapapaisip ka na talaga lang ba na ito yung pinaka main reason o meron pang ibang rason bakit ayaw mong pabalikin o ma-deport tong mga Chinese national na nasasangkot dito sa pogo na to. So, panoorin po natin. Ilang dayuhan ang nakakagamit umano ng Philippine passport ayon sa Bureau of Immigration. Problemado naman ang Justice Department sa mga nahuhuling empleyado ng mga illegal na pogo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa Rami, wala na raw mapaglagyan ang Department of Justice. Nagigets ninyo? Kaya naman pinasok ni Pimentel yun eh. Wala na nga kayo mapaglagyan nito. Gusto nyo pa isama yung tatlong matatabang vlogger na wala namang ginawang mali? Isisiksik nyo pa? Sa mga naarestong tauhan ng mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi nila mahabol ang lahat ng mga iligal na POGO ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig ng Senado sa budget ng DOJ. When we arrested 900 people in Pampanga, it was a nightmare. And it was also a nightmare when we arrested the same number of people in Las Piñas and around 500 of them in Pasay. And we had to go through a logistical nightmare trying to feed them on a daily basis. That's the reason why we cannot start arresting anybody. We do not have the place to confine them. Narinig nyo ba yun? Ulitin natin ha. Narinig nyo to. Pakinggan nyo to ha. Yung sinabi niya. We are having a hard time arresting because wala na kami mapaglagyan. As isisiksik mo pa kami? Dahil lang galit ka, feeling mo, binanatang ka ni Bantag? Isipin mo yun ha, oh. Around 500 of them in Pasay. And we had to go through a logistical nightmare trying to feed them on a daily basis. That's the reason why we cannot start arresting anybody. That's the reason why we cannot arrest anybody. Hindi nga aresto dahil wala na mapaglagyan. So parang ganito yung ginagawa ni Secretary Remulla. Hindi na siya manghuhuli ng mga illegal na pogo rito kasi wala nang paglalagyan. So hayaan na lang. 'Di ba ganyan mag-isip ang ating Secretary of Justice. Imbis na gawa ng paraan para mahuli yung mga illegal na pogo, hindi na siya manghuhuli kasi wala nang paglalagyan. 'Di ba? Hindi niya bahala na, parang wala na ibang solusyon eh. Wala na paglalagyan. So hayaan na lang natin muna sila diyan ng pag-alagala diyan. 'Di ba? Kasi sobrang dami na nahuli namin. Doon pa lang the fact na marami nang nahuhuli. At sigurado meron pa. Marami pang mga illegal na pogo rito sa Pilipinas. Hindi na siya kikilos. Dalawa lang eh. Hindi na siya kikilos para dahil may pinoprotektahan o talagang ayaw niya. Ganun lang, di ba? Kasi kung talagang gusto mong sugpuin yung illegal na pogo, gagawa ka ng paraan. Kahit na sabihin mo, sandamakmak na yung nahuhuli mo, hindi ka titigil. Parang sa drugs, di ba? Ano yun? Porket bumabaha na yung drugs sa Pilipinas, tigil ka na. Di ba? Parang, yaman na sila, sige. Maraming nahuhuli punong-puno na Anong gagawin natin niya? Yaman mo na. So, ganun yung parang yung mindset niya na itigil na yung panguhuli sa pogo kasi sobrang dami na. Wala na paglalagyan. Diba? Parang hayaan nyo na lang sila dyan. Pambihirang buhay, ere. Ang dami nyo palang dapat asikasuhin, naging busy ka pa sa pag-comment para sa amin. Sir naman! Busy ka pa sa pagpapakontempt sa amin? Sir, pambihira naman, sir. Ang dami nyo ng problema dyan. We do not have
the place to confine them properly Kaya daw di nila maaresto kasi wala na kaming place na mai-confine sila. in a humanitarian manner. Lalo pa raw naiipon ang mga nakakulong na foreigner dahil sa tinatawag na demand-dummy system kung saan nagbabayad ang foreign nationals sa mga abogado para sampahan sila ng kaso. Para raw ito manatili sila sa Pilipinas at hindi ma-deport dahil sa ilalim ng batas, hindi nagde-deport ang... Tingnan mo ito ha. Alam mo yung ididimanda yung sarili para hindi sila ma-deport. Kasi may batas tayo sa Pilipinas na pag ikaw may kaso ka dito, ikaw ay foreigner, hindi ka i-deport. Kailangan litisin yung kaso mo. Okay? Ito problema. Sa Pilipinas, bago malitis ang kaso mo, kailangan maging kaaway ka muna ng gobyerno. Nakit yung sinabi ni Banat Bay. Example kasi dyan yung kay Bantag Jacket Tebes. Doon mabilis yung naging proseso nila sa paghuli, sa pag-iimbestiga, yung pagkakaso, yung paghatol. Nandun na kagad eh. Tapos na kagad. With ilang buwan lang, di ba? Naano kagad nila, nakatulang kagad nila ng DOJ. Yung dalawa, si Tebes at si Bantag. Pero dito namumblema siya dahil daw sa kalakaran na yung parang kinakasuhan yung sarili nila para hindi ma-deport. Di ba parang, ang ibig sabihin ni Bantag, ni Banat Bay dito, kung yung kay Bantag nga nagawa nyo ng paraan na makasuhan kagad, ng mabilis, bakit dito hindi nyo magawa ng paraan? Diba? Parang kailangan pa ba maging kalaban pa ng gobyerno muna bago maksyon? So dahil sa hindi sila kalaban ng gobyerno, pababayaan na lang. So hayaan na lang maipon. So talagang wala na siyang pakialam. Wala na siyang alternatibong solusyon para matapos yung problema dito sa mga illegal na pogo. Katulad ni Bantag, katulad ni Tebes, ang bilis ng kaso nila. Kasi kalaban sila ng gobyerno eh. Pero bakit? Isipin nyo to na maigi ha. Yung mga foreigner, itong mga inlintig na inchik na ito, didemanda nila sarili nila, papademanda nila sa abogado. Oy, demanda nyo kami. Bakit? Para hindi kami paalisin dito. Para litisin dito yung kaso namin. Anyway, matagal naman yan eh. Alam na nilang matagal. Isipin nyo, alam na nilang matagal silang lilitisin at makakapagtrabaho sila, makakaraket pa sila pag nandito sila. Kasi bailable naman. Gets ninyo? Ganon kabagal ang sistema natin. Kasi nga, hindi naman kayo kaaway ng gobyerno, kaya okay lang mabagal. Pero pagkaaway kayo ng gobyerno at lamang kayo ng media araw-araw, bibilisan natin yan. Kaya nga to si Tebes at saka to si ang bilis. Tsaka si Bantag. Oh. Gobyerno kapag may nakabimbing kaso. Ang nahalata po namin, minsan kalahati po na nandun nakakulong, may kaso na sila po ang nagpapafile para hindi sila umalis. Pinuna rin ni Remulla ang Chinese Embassy sa Pilipinas. They take their sweet time, sir. They're not very cooperative in immediately securing their persons to be able to go back to China. So it's really the hesitance of the... Alam mo, nung pinapanood ko to, walang biro nung pinanonood ko itong budget deliberation ng DOJ, si Remulla ang talagang dapat mawala sa DOJ. Pasensya ka na, Secretary Remulla. I think it's time for you to resign. You know why? Never kang tumanggap ng pagkakamali. Yung problema sa Pogo, ang sinisi mo yung China. Yung embassy ng China, ang tagal silang pauwiin, tagal pa i-verify. Walang kulungan, kaya hindi nyo mahuli. Lahat palusot. Diba? Hindi tabi nga ni Gasky, hari ng sablay. Hindi lang hari ng sablay, hari pa ng palusot. Puro palusot. Walang inaming pagkakamali. Totoo naman eh, 'di ba? Dito sa administrasyong ito, walang umaamin ng pagkakamali. Walang umaamin para akuin yung problema. Diba? Lahat nagpapalusot kasi siguro yung presidente natin pinapayagan sila ng ganun. So nakakalusot sila sa mga palusot nila. Pero kung hindi sila makalulusot doon,
di ba? Parang imbis na mag-isip sila ng magiging solusyon para mapauwi itong mga illegal na Chinese pogo worker na to, isisisi pa nila. Since dahil nga meron namang may conflict ang Pilipinas at ang China, ang naisip na palusot na lang nito ni Remulla is yung Chinese Embassy. So parang tinitrigger niya pa rito yung galit ng mga Pilipino na itong mga Chinese na to, nagiging pasaway talaga. Hindi sila cooperative yung embassy. Di ba parang pwede mo naman ipasuyo sa presidente yan na kausapin yung Chinese Embassy na gawa ng paraan na paalisin na lahat ng mga na-arrestong pogo worker dito. Hindi yung magpapalusot ka pa na dahil hindi daw cooperative yung Chinese Embassy. Di ba parang tama si Banat Bay. Kailangan mo na siguro mag-resign dahil parang ineffective ka na dyan. Inefficient ka na dyan. So, maganda siguro yung sinasabi ni Banat Bay na i-take mo na yung sinasabi niya na it's time siguro na mag-resign ka na sa position mo as DOJ Secretary. Alam mo, ako mas tatanggapin ko pa yung taong nagsabing, yes, we have a problem and we will do our best and aayusin namin, mas bubutihin namin yung trabaho namin. Hindi eh. Kung wala kang inamin at pinagtuturo mo lang, o kasalanan kasi nito eh, kasalanan nito eh, kaya wala kami magawa. Tapos hingin ng additional budget, dagdagan ng budget. Eh, paano po yun, sir? Paano? Sa akin ulitin ko, wala namang pong masama kung minsan nagkakamali ang isang departamento, wala hong masama doon. Kasi talaga namang hindi perpekto ang bawat sistema ng gobyerno, bawat departamento, hindi ho yan perpekto. Okay lang magkamali as long as marunong tumanggap ng pagkakamali at aayusin yung pagkakamali at babaguhin yung mga ginawa nilang ways na nagresulta sa pagkakamali. Di ba ho? Yun ang importante doon. Ngunit kung ikaw ay walang pagtanggap sa pagkakamali, walang magbabago. Kaso, ang problema nga sa administrasyong ito, walang umaamin. Lahat, sinisisi, parang dilawan. Di ba? Panay ng sisi lang. Sisi dito, sisi doon. Walang nag-admit ng kailang mga naging kapalpakan. Tulad sa DOTR. Inadmit ba nilang may problema? Nagkaroon sila ng pagkukulang? Wala, di ba? Parang nanisilan sila eh. Tapos ito, sa DOJ, sa Bucor, di ba puro lahat na lang paninisi ang ginagawa nila? Di ba? Kesa i-admit nila na may problema talaga at gagawa nila ng paraan, hindi. Ang nangyayari, ituturo lang nila para lang masabi na hindi ko nga alam kung nagtatrabaho ba sila ng maayos o talagang ang focus lang nila is yung position lang, kumita, hindi natin alam, di ba? So, abangan pa natin yung mga susunod na pagtalakay pa rito ni Banat Bay dito sa issue ni Remulla. So, maraming salamat po.